mayroon mga nagsasabi, totoo ba yung video na yon o peke? Okay, sagutin natin yan. Totoo kaya yung video? Pangalawa, yung mga sinabi ni Saldico na mga aligasyon laban kay PBBM at saka kay Martin Romualdez, totoo rin kaya? O yan, yan ang pag-usapan natin. Alam nyo, yung mga nag-aakusa sa akin na bayad daw ako ni Romualdez, bayad daw ako ni Bangag, alam nyo, ako, itong topic na ito, wala naman sa aking problemang i-discuss ito. Kasi kung bayad ako ni Romualdez, hindi ako magko-comment dyan. Di ba? Hindi ako magko-comment dyan. Hihintayin ko muna yung instruction ni Romualdez. Anong sasabihin ko tungkol dyan? Di ba? Di ba? Kung bayad ako ni Romualdez, kukontak muna ako. Boss, anong sagot natin doon? Di ba? Ano bang masasabi natin doon? Yun. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ako, kaya kong i-express yung ideya ko, yung opinion ko sa bawat nangyayari. Kasi sa akin, independent-minded ako. Wala akong amo. Kung anong nangyayari, yun ang i-discuss natin. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, mamaya pag-usapan natin yan. Pero ito muna, panoorin muna natin. Panoorin muna natin yung ni Saldico. Ito. Nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utusan that he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit, lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas. Hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag.
Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sec. Mina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogram funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sec. Mina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Anyway, yan mga kabunyog. Kung titingnan nyo, ano ito? Kulang pa itong mga sinabi niya. Malinaw naman kasi doon pa lang sa simula. Part 1 pa lang daw ito. Part 1. Ano pa lang ito? Ibig sabihin, may mga susunod pa yan na lalabas. Parang katulad din yan kay Arnie Tevez. Maalala nyo nun kay Arnie Tevez nung nandun siya sa abroad. Nung nagtatago pa si Arnie Tevez, ganyan din. Piecemeal. Piecemeal, bahagi yung mga paglabas. Para pagpintuhan muna yung unang part ng sinabi, titingnan yung reaksyon ng publiko, tapos mayroon na namang kasunod pang part. Ganyan ang style niyan. Kumbaga ito talaga, simula na ito ng labanan. Ang tanong muna, totoo kaya yung video? Ako naniniwala ako totoo yung video. Totoo yung video. Walang problema diyan. Totoo kaya yung mga pagsalita na ni Saldico laban kila PBBM at kay Martin. Totoo rin yan. Totoo rin yon. Ang ibig sabihin nito, kumbaga palaban na si Saldico kila Romualdez. Ito na yung sinasabi ko noon pa. Sa mga viewers ko, sinabi ko na ito. Sabi ko, si Saldico, babantayan niya nila Romualdez kasi kapag naramdaman yan na hindi na siya pinoproteksyonan, kumbaga pag naramdaman ni Saldico na siya ang madidiin, magsasalita na yan kontra kila Romualdez. Ito na nga. 'Di ba? Ito yung sinasabi ko eh. Darating ang point na yang si Martin ay si Saldico, kapag na yan, ang gusto ni Saldico, protektahan siya. Ang gusto niya, protektahan siya. Parang walang mananagot sa kanila. Walang mananagot. Kaya lang, sa totoo lang naman kasi talaga, sa totoo lang, napakahirap na palibrehin si Saldico eh. Ang daming ebidensya laban sa kanya eh. Ang daming ebidensya. Lahat halos siya ang binabanggit. Sila Diskaya. Kaya wala naman talagang kawala si Saldico. Yung ebidensya sa kanya ay napaka tambak ang ebidensya sa kanya. Kahit gaanong kapangyarihan pa ni PBBM, kahit gaanong kapangyarihan pa ni Romualdez, hindi nila kayang depensahan si Saldico. Talagang inevitable yan. Hindi pwedeng hindi talaga mapanagot si Saldico. Kasi ang daming ebidensya. Lahat halos siya ang binabanggit. Binabanggit siya nila Bryce Hernandez, nila Alcantara. Sila Diskaya. Kumbaga, ito mga kabunyog, mga kababayan, malinaw itong si Saldico, alam niya na, pero ang iniisip ni Saldico, baka naman kaya pa siyang proteksyonan. Baka kaya pa siyang proteksyonan. Kaya yung sinasabi dyan ni Saldico na nung una, ang iniisip niya,
kaya siyang proteksyonan. Pero wala eh. Mahirap proteksyonan yung mga pinagagawa ni Saldico. Masyadong garapal. Masyadong garapal at wala nang moderation. Yung mga moderate your greed. Wala yun. Wala na. Kahit sa amin dito sa Bicol, kitang-kita na ang tindi ng ginawa ni Saldico. Si Saldico kasi, ang mali naman kasi kila Romualdez. Si Saldico kasi talaga yan. Talagang sa amin dito sa Bicol, kilala na yan. Panahon pa ni Gloria Arroyo, talagang si Saldico, ganyan na ang laro niyan. Kontrata sa gobyerno. Ang SunWest na itinatag niya, dati pa, maalala nyo yung Bicolanong senador namin, si Joker Arroyo Malakas yun si Joker Arroyo kay Gloria. Ang daming projects nun. Sino ang nag-i-implement ng mga projects nun? Si Saldico. Kaya yung ginagawa nila Diskaya na nagtumutulong sa kandidato na senador, pero pagdating yung ginawa ni Lubiano, yung Centerways Construction na nagbigay ng 30 million kay Chis Escudero, ganyan din ang ginagawa niya ni Saldico noon. Ganyan yan. Kumbaga matagal na yan, ganyan talaga. Kabisado niya ang galawan na yan. Kaya lang nung panahon, hindi pa siya pumapasok sa politika mismo. Siya lang yung nagpipinance ng mga senador. Panahon ni Gloria Arroyo. At sa katunayan, yung malaking resort na pag-aari nilang mga yung Misibis, ang paniwala nga noon, maraming nagsasabi, isa sa may-ari di umano nung part owner di umano nung Misibis, mga Arroyo. Kasi may mga senador, may mga politiko na nag-i-invest na rin kay Saldico dun sa kanyang negosyo. Kasi alam nila na maraming transaksyon si Saldico eh. Kaya kaya lang nung bandang huli, si Saldico na nagtayo na ng party list niya, yung Ako Bicol. Ginamit niya yung Ako Bicol. Kasi syempre maraming botong nakuha yun, mga 1.5 million or 2 million. Kaya maraming bumilib dun sa Ako Bicol. Nung ang Ako Bicol ay yung mga senador, sinusuportahan ng Ako Bicol kung sinong senador, pati presidente, sinusuportahan. Lalo ngayong naging malakas sa politika si Saldico, hanggang sa siya mismo pumasok na rin sa politika noong 2019. Pag upo ngayon ng Marcos, ni Romualdez, syempre si Romualdez speaker, kailangan niya ng magaling na House Appropriations Committee chair. Kailangan niya. O di syempre, Ako Bicol, party list yan. Tapos maraming party list sa Kongreso. Parang naging leader ng mga party list si Saldico. At the same time, dahil magaling sa pagkukombine ng mga transaksyon, politika, negosyo, kontrata, si Saldico, ginawang House Appropriations Committee chair. Yun ang medyo malaking pagkakamali ng administrasyon nila Romualdez at nila Marcos. Bakit? Totoo, kayang magmakis-makis ni Saldico. Pero dahil magaling nga siyang magmakis-makis, maraming operation si Saldico na maaaring hindi na rin alam nila PBBM. Kumbaga siguro, nakita nila PBBM ang tindi na. Ang tindi pala nito. Ayun na. Kaya natanggal na sa pagka Appropriations Committee chair. Pero hindi nila malaglag si Saldico kasi marami ring alam si Saldico eh. Maraming alam si Saldico. Tapos ngayon, ito na. Yung kampanya ni PBBM laban sa korupsyon. Sinabi na natin sa simula't simula pa, medyo mahirap itong sinusulong ni PBBM na anti-korupsyon kasi maraming mahahagip dito, pati mga kasamahan niya. At sa bandang huli, posible na ang matutumbok nito kahit siya, mapupuntirya nito. Kaya lang, ang sinasabi naman ng Malacanang, paulit-ulit si Yussi Claire Castro, walang kinakatakot ang Malacanang, walang kinakatakot si PBBM kasi wala naman siyang tinatago. Kaya dito, mga kabunyog, mga kababayan, naiipit na itong si Saldico. Naiipit na yan. Dahil naiipit na yan, desperado na yan. Ilalaglag niyan kahit sino. Ngayon, ang pag-asa niya na lang, sumuporta sa mga Duterte.
Tingnan nyo yung timing. Tingnan nyo yung timing. May rally ang Iglesia ni Cristo KOJCJIL sa November 16 to 18. Oh, di ba? Ito, gagamitin ito ngayon ng mga magrarally sa November 16 to 18. Oh, ano nila ito? Papalakihin nila itong issue na to. Sasabihin nila, oh, tingnan nyo, sangkot talaga si PBBM at saka si Romualdez. Oh, yan na. Kaya lang, ang malungkot dito, ang nakakaano dito, sa ginawang ito ni Saldico, sasamantalahin yan ng mga puwersa ng Duterte. So, bakit ginawa yan ni Saldico? Sinabi naman ni Saldico ang akala niya, poprotektahan siya. Ang akala niya, hindi siya mapaano. Pero nakita na yata ni Saldico, na hindi siya kayang protektahan. Ako, inuulit-ulit ko yan. Kapag si Saldico naipit yan, ang babantayan niya ni Romualdez, ilalaglag siya niyan. Oh, ito na yun. Ito na yun. Oh, ngayon, saan na ngayon si Saldico? Lalapit na ito sa kampo ng Duterte. Lalapit na yan. Magsasama-sama na yan. Sila Chis Escudero, sila Cayetano, sila Marcoleta. Magsasama-sama na yan. Magsasama-sama na yan. Sila Joel Villanueva. Kulong! Magkakaisa yung mga makukulong. Kaya ang malungkot dito mga kabunyog, mga kababayan, itong mga mangyayari sa susunod na araw, babantayan talaga natin to. Kung makikita natin, pakinggan nyo yung mga statement ni Saldico. Hindi naman si Martin Romualdez ang linalaglag niya Hindi. Ang linalaglag niya si PBBM na mismo. Napanood nyo? Lahat tungkol kay Marcos. Ang laking bahagi ng statement niya, Marcos. Si Marcos talaga ang pinupuntiryan niya dito. Kasi gagamitin nga ito sa rally sa November 16 to 18. Gagamitin yan na kasi wala talagang nakukuhang ebidensya laban kay Marcos Walang nakukuha. Pero ang gagamitin ngayon si Saldico. Ang tinuturo ni Saldico, hindi pa nga si Martin Romualdez Si PBBM mismo. Ang sinasabi niya lang kay Martin Romualdez, kinumpirma niya kay Speaker Martin Romualdez, Speaker, totoo ba na order ito ng presidente? Di ba? Yan yung Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan, itong lalabas nito, ang timing nito, malinaw, nakaugnay ito sa gagawing mga rally. Kaya, sa susunod na mga araw, mas magiging mainit ang destabilisasyon. Yung usapin ng kudeta. Ito? Magiging mainit na issue sa susunod na mga araw. Lalong maglalakas loob yung mga nananawagan ng destabilisasyon. Lalong maglalakas loob yung mga nananawagan ng coup. Kasi nagkaroon na sila ngayon ng bala Ito na yung bala nila. Laban kay PBBM. Mas hindi pa nga tungkol kay Romualdez. Panoorin nyo yung mga pinagsasabi ni Saldico. Mas hindi pa tungkol kay Romualdez. Para sa kanya, kinumpirma niya lang kay Martin Romualdez kung totoo daw yung order Ito lang, ang sabi ni Saldico, sasabihin niya raw ang lahat ng katotohanan. Pero wala naman siyang sinabing lahat ng katotohanan. Ano bang sinabi niya? Tungkol lang naman sa insertion yung sinabi niya Insertion sa budget. Wala naman siyang ibang sinabi. Kaya lang, ang isipin natin, ito? Parang first installment. Kasi part 1 daw Mayroong pang susunod. Baka sa mga susunod, ididetalye niya na yung pagdala ng mga pera. Pero ito, mga kabunyog, mga kababayan, hindi na ito pwedeng baliwalain nila Martin Romualdez at ni PBBM. Mabigat itong na to. Mabigat ito. Gagamitin ito ng kampo ng mga Duterte. Kaya lang, ang malungkot dito, mga kabunyog, dahil lumalalim na ang mga mga isyong ito, dapat tayong mamamayang Pilipino, wag din nating suportahan ang mga mananawagan, wag tayong padadala doon. Kapag napatalsik si PBBM, ang ipipilit ng kampo ng mga Duterte ay si Sara Duterte. Alam naman natin kung pag si Sara Duterte na. Pag si Sara Duterte, di makakalibre si Saldico, makakalibre si
makakalibre sila Chis Escudero, makakalibre sila Jinggoy, makakalibre sila Joel Villanueva. Oh, ang hahabulin lang yan nila ang hahabulin lang yan nila Sara Duterte, sila Romualdez at sila PBBM, sila Marcos. Hindi rin maganda eh. Ang kailangan natin ay isang gobyerno na magtataguyod talaga ng pagpapanagot sa lahat ng dapat managot. Dapat managot si Saldico. Kung may mga ebidensya kay Romualdez, dapat managot si Romualdez. Yun ang dapat natin. Pero hindi naman yan magagawa ni Sara Duterte kung siya ang presidente. Ha? Hindi magagawa yan ni Sara. Puprotektahan ni Sara si Saldico. Bakit puprotektahan si Saldico? Gagawin niyang state witness laban kila Romualdez. Oh, gagawing state witness. Si Ladiscaya. Oh, dituwang-tuwa na sila. Kaya ang mangyayari diyan, mga kabunyog, itong mga nangyayaring ito, hindi maganda. Hindi maganda. Sana hindi ito umabot sa pagpapatalsik kay PBBM. Sa totoo lang, malungkot ito. Kasi kung mapapatalsik si PBBM, ilalagay nila si Sara, ay anong mangyayari pag si Sara? Oh, mapapanagot ba si Saldico? Hindi. Gagawin na yung state witness laban kila Romualdez at saka kila PBBM. Mapapanagot ba sila Chis Escudero? Mapapanagot ba sila Joel Villanueva? Mapapanagot ba sila Jinggoy Estrada? Sila Mark Villar? Hindi. Kasi sasabihin yan, politically motivated naman yung mga paninira kila Chis Escudero. Oh. Ano ito eh? Mababaliktad lang dyan. Ang mangyayari dyan, mababaliktad lang. Mangingibabaw ang mga Duterte, mangingibabaw sila, papanagutin nila sila Romualdez, sila Marcos. At ang gusto natin kasi, mga kabunyog, lahat managot. Ang gusto natin lahat managot. Kung si Martin Romualdez ay may ebidensya, o sige, panagutin. Anyway, nagsabi naman ng ganyan si PBBM eh. Kung may ebidensya laban sa pinsan niya, panagutin. Di ba? Sinabi naman niya ni PBBM nung press con niya nung isang araw. Ano ito, mga kabunyog, mga kababayan? Subaybayan natin ang mga susunod na mangyayari dito. Kaya lang, medyo talaga magiging fluid ang sitwasyon sa susunod na mga araw. Yang rally na yan ng Iglesia ni Cristo, KOJC, JIL, sa November 16 to 18, gagamitin nila ito. Ngayon pa lang, may nakita na akong post ni Greco Belhica eh. Sabi ni Greco Belhica, ayan, marami nang sasama sa rally sa Luneta at saka sa EDSA. Dahil dito daw sa sinabi ni Saldico. Yun. Kaya ngayon pa lang dapat si PBBM, sagutin niya na ito, aksyonan niya na ito. At hindi pa ito, first installment pa lang to, itong linabas na ito ni Saldico. Ano yan, mga kabunyog? Ngayon tayo, na mamamayan, hindi tayo dapat padala sa anumang mga destabilisasyon. Mga kabunyog, wag. Hindi tayo dapat sumama sa mga panawagan ng pagpapatalsik kay PBBM. Kasi pag napatalsik yan si PBBM, Sara Duterte yan. Kaya lang, ako naman, kung talaga namang may pananagutan sila Romualdez, putin. Yun yung kung talagang may ebidensya at may testigo, panagutin. Kasi lahat dapat managot. Kaya lang pagdating sa papatalsikin ba si PBBM at ilalagay si Sara, medyo iba yan. Medyo iba yan, mga kabunyog, mga kababayan. Mas marami ang mamamayang Pilipinong hindi papayag sa ganyan. Kaya lang, itong mga ginawang ito at itong ginagawa ngayon ni Saldico, itong pagkalas ni Saldico, paglaban niya na kila Romualdez at PBBM, ano ito? I-exploit ito, sasamantalahin ito ng kampo ng mga Duterte. Lalo na dyan sa kanilang nalalapit na mga rally. Yung November 16 to 18. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, medyo subaybayan pa natin ang mga susunod na mga mangyayari. Pero ang dito, kailangan ang mamamayang Pilipino manindigan. Anyway naman, yung mga totoong grupo naman na nananawagan laban sa korupsyon,
Katulad nung nag-o-organize ng trillion peso march sa EDSA sa November 30. At yung grupo ng Makabayan Black at saka yung mga estudyante na nag-o-organize naman sa Luneta, hindi naman sasama yon sa grupo ng mga Duterte para mapatalsik si PBBM. Hindi yan. Kaya lang, gagawin ng lahat nitong grupo ng mga Duterte, sasamantalahin nila ito eh. Pwedeng may ugnayan na ngayon si Saldico sa mga Duterte, pwedeng mayroon na yan. Pwedeng mayroon na yan. Bakit nagganyan na yan si Saldico? Alam niya na. Kahit naman kasi sa parte nila PBBM at sa kanila Saldico, ay nila Romualdez, hindi naman nila kayang dipinsahan na yan si Saldico. Grabe kagarapal ang ginawa. Grabing kumbaga bumukol masyado ang ginawa. Sobra namang kagarapalan. Yan yung mga kabunyog. Itong pangyayaring ito ay babantayan natin. Hayaan nyo, mamaya magla-live pa ako. Initial pa lang itong reaction ko dito sa nangyaring ito. Mga kabunyog, mga kababayan. O ngayon, yung mga DDS dyan na nag-aakusa sa akin na ako'y bayad ni Romualdez, ako daw ay bayad ni PBBM. Tingnan nyo ang comment ko. Pinagtatanggol ko ba si PBBM? Pinagtatanggol ko ba si Romualdez? Ang sinasabi ko lang, kung talagang may ebidensya laban kay Romualdez, tulad ng sinabi ni PBBM, managot si Romualdez. Pero, kung mananawagan ng pagpapalit ng gobyerno at ang papalit ay si Sara Duterte, hindi papayag ang sambayan ng Pilipino dyan. Hindi papayag. Kaya lang, yan naman yung itutulak. Sigurado na magiging mas agresibo ngayon ang kampo ng mga Duterte, mga DDS, para isulong yan. Para isulong yan. Kaya dapat din ang mamamayan, maghanda tayo. Maghanda ang mamamayan. Huwag nating papayagan yan. Dapat managot ang lahat ng sangkot. Pero hindi rin dapat ito umabot sa punto na mapatalsik ang gobyerno, mapatalsik si Marcos, tapos papalit si Sara Duterte. Kasi pag pumalit si Sara Duterte, yang mga pinapangalanan na ngayon, Escudero, Villanueva, itong si Saldico, siguro mas nakita ni Saldico, baka mas makaligtas pa siya kung magpalit ng administrasyon kaysa sa ngayon. Kasi itong administrasyon ni PBBM hindi gagawin yung garapalan na ipagtatanggol si Saldico. Hindi kaya ni PBBM yan. Pero sila Sara Duterte, kung iyan ang presidente, kaya nila yan. Kaya nilang garapalan na ipagtanggol si Saldico. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.